Maraming salamat sa napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa akin. Maraming salamat. Laging pagbabalik ako dito sa Quezon, sa Lucena, parang nauwi ako. Kaya thank you po. Magsiupo po kayo. Ang sadya ko lang po dito, nandito po ako upang tignan yung aming bagong programa na isinulong. Dito, unang-una, yung nandito nakasulat, ang bawat bayan ay makikinabang. Ano po yun? Dahil po, meron pong pondo sa national government na tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yung Local Government Support Fund na yan ay pondo na nasa national government na talaga naman, kagaya na sa pangalan, Local Government Support, ay dapat panggamit na ibibigay sa ating mga local governments, sa ating mga gobernador, sa ating mga mayor ng lungsod, ng bayan, at kasama na rin dyan ang ating mga barangay officials. Paano po? Dalawa pong programa yan. Unang-una, yung sa LGSF. Yung LGSF ay Local Government Support Fund. Ngunit, alam niyo po, naging governor ako sa amin, sa Ilocos Norte, ng 9 na taon. At lagi po namin nakikita yan, LGSF, Local Government Support Fund. Pag kinatanong ko sa aking mga kapwa-governor, sabi ko, paano bang makakuha ng tulong dyan? Paano bang mag-avail dyan? Sa 9 na taon na nagpagka-governor ko, ay walang nakapagpaliwanag sa akin kung paano nga makakuha ng tulong doon sa LGSF na yan. Walang sistema. Walang naging sistema. At sa 9 na taon na pagka-governor ko, hindi po ako nakatanggap, hindi pa ako nakakita ng LGSF. So, kaya nung nanungkulan na ako bilang Pangulo, ito na yung pagkakataon ko. Ayusin ko ang sistema ng LGSF na yan. Kaya, ang ginawa po natin ay sinabi natin, unang-una, makipag-ugnayan sa local government. Dahil po, sa pamahalaan, sa gobyerno, ako po ay lumaki sa local government. Diyan ako natuto para malaman kung ano ba talaga nangyayari. Dahil pagka senador ka, presidente ka, mahirap malaman kung ano ba talaga ang sitwasyon doon sa bawat probinsya, sa bawat lungsod, sa bawat bayan. Mabuti na lang magtulungan. Kailangan magpatulong din kami sa ating mga local government official. Kaya, ginawa namin ay nakipag-ugnayan tayo sa ating mga local government official at ang pondo ng LGSF na galing sa national government ay namin, hindi na mang national government ang mag-administrate, magbibigay nitong pondo na ito. Dapat magpatulong tayo sa local government officials. Dahil alam naman natin, kapag ang national government ang gagawa, may katagalan po. Kasi paano kung kami pa pupunta, magpapadala kami ng tao dito sa inyo at mag-survey, tatanong, sino ba yung mga ngailangan ng tulong dito? Sino bang dapat mabigyan, maging benepisyaryo dito sa programa natin? Tapos, pagka natapos yung survey, aakyat pa yun hanggang sa opisina ko. Bago ma-approve, bago bababa ulit. Mahaba-haba na proseso yun. Kaya ako, para mapabilis, ay magpatulong tayo sa local government. At sabihin na lang natin, sabi ko, bakit pa tayo gagawa ng survey? Dahil sa local government, alala ko, yung listahan ng mga nangangailangan, yung mga dapat maging benepisyaryo, ay araw-araw namin tinitignan yan. Araw-araw nakafile yan. Araw-araw namin pinapalitan at dinadagdagan, binabawasan kung ano man ang kailangan gawin. Kaya sabi ko, tanong na lang natin sa ating mga local government official. Yan po ang aming ginawa. Kaya hindi na po ang binigay po natin, ang pondo na yan, lahat ng pondo na yan ay binigay natin sa ating mga local government officials para dito sa Rice Support Program. Ito po, yung nakikita ninyo, yung mga tigsa 10 kilo na sako ng bigas. Ito po ay pampatulong dahil po sa dami ng pangangailangan ng ating may mga kababayan pa natin na hindi nakakatiyak na sila ay kakain ng mahusay sa isang araw. Kung minsan po, meron kaming nakikita, isang beses lang kakain sa isang araw, pati yung mga bata, pati yung mga anak nila. Kaya sabi natin, doon natin ilagay itong pondo na ito.
Itong pondo na ito ay bumili tayo ng bigas at ipamigay natin sa mga nangangailangan na kababayan natin upang matulungan at matiyak na sila ay kahit papano ay meron silang mailagay sa kanilang hapagkainan para maipakain ang kanilang mga pamilya. Yan po ang hangarin nitong programang ito. At isa pa po, huwag niyo pong isipin na itong pagbigay ng tigsa 10 kilong sako ng bigas, ito ay minsanan lamang. Hindi po. Gagawin po natin, magbibigay tayo ng 10 kilos na sako ng bigas every 2 months, 6 na beses sa isang taon. Patuloy po yan. At uulitin ko, pagka naging maganda ang resulta nitong programa ito, sinasabi ko nga sa ating mga kaibigan sa local government, ay sinasabi ko nga, pagka maging maganda ito, ay sinusulat ngayon natin ng national budget ng 2027, ng susunod na taon. Ay titiyakin namin kung maganda talaga ang resulta nito, ay dadagdagan natin, sisikapin namin na dagdagan pa ang ating tulong para sa ating mga nangangailangan na kababayan. Yan po ang nasa programa po ng LGSF. Kinuha po natin sa LGSF. Kaya ang national government at basta't ang national government at saka ang local government ay talagang nagtutulungan. Pagka sabay-sabay na gumagalaw ay makikita natin mabilis ang pagbaba ng serbisyo sa taong bayan at mabilis na maramdaman ng taong bayan ang tulong na ibinibigay ng ating pamahalaan. Yan po ang dahil po ay patuloy po ang aming iniisip kung paano matulungan ang ating mga localities, ang ating mga local government. Ito naman po, meron po tayong karagdagang programa. Ang tawag po namin doon ang Socio-Civic Development Program. Ito naman ay para sa ating mga barangay. Yan po ang aming ginawa. Bawat barangay ay binigyan po ng National Office of the President po, sa akin talaga galing yan. Binigyan po natin ng tigda 200,000 piso. Ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official ay doon sa 200,000 piso, ang 100,000 piso ay gamitin natin para tulungan ang ating mga magiging scholar. At mamili ang bawat barangay ng lima na maging presidential scholar upang mabigyan ng tulong sa halaga ng 20,000 piso. So, bawat estudyante na napili ng ating mga barangay official, sila po ay makakatanggap. Yan po yung nakita ninyo, yung ating mga estudyante, mga nag-aaral, ay nabigyan ng cheque, tigda 20,000 piso yan. Para sa kanila yun, para sila tiyak na makapagtapos. Yun po ang hiningi namin sa ating barangay official. Hanapin nila yung mga malapit na magtapos, pero alanganin, baka hindi makapagtapos na mabuti dahil nga kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang naging dahilan, para makatulong po tayo. Bakit po natin ginawa yan? Dahil napakahalaga na ang ating mga kabataan, pagdating ng panahon, na sila na ang mga leader ninyo, sila na ang namamahala, sila na ang nagpapatakbo ng pamahalaan, sila na nagpapatakbo ng mga negosyo, sila na nagpapatakbo ng kung ano man ang kanilang pasukin na hanap buhay, ay handa sila. At sa ganung paraan, matutulungan nila ang kanilang sarili, matutulungan nila ang kanilang pamilya, matutulungan nila ang kanilang komunidad, at matutulungan ang buong Pilipinas. Yan po ang ating mga programa na ibinibigay. Yung pong natira na 100,000, di 200,000 yan, bibigay natin yung 100,000 sa ating mga scholar. Yung natirang 100,000, bahala na yung ating mga barangay official kung saan nila gagamitin. Dahil alam naman natin, ito na naman, dahil sa karanasan ko sa local government, alam ko, walang mas nakakaalam sa sitwasyon sa lugar, sa barangay, sa bayan, sa lungsod, sa probinsya, kung hindi yung local executive.
Kaya hindi namin sinasabi, dito nyo gamitin, dyan nyo gamitin. Nasa sa inyo yun. Kung ano yung pangangailangan ninyo at nasa sa inyo kung paano ninyo gagamitin yun. Kung makita po ninyo sa labas, meron po mga ibang barangay chairman na nandun, pinakita. Yung iba, ginamit pambili ng monoblock. Yung iba, ginamit na pambili ng computer, bumili ng solar light. Doon sa ibang lugar, bumili ng motorsiklo. Doon sa ibang lugar, kung ano. Yung ibang barangay, bumili pa ng bigas para dagdag pa. Kaya nasa sa inyo na yon kung saan nyo sa palagay ninyo ang pinakamagandang paggamit na ang pondo na yan. Kaya po, yan po ang aming dalawang bagong programa. At ito ay talagang ginagawa nating mabilis at ginagawa natin mas mabilis para maramdaman ng ating mga benepisyaryo, para mabigyan natin ng tulong ang ating mga kababayan na alam naman natin, yung mga iba sa mga kababayan natin ay nangangailangan pa rin ng tulong, yung mga ibang kababayan natin ay kailangan pa rin alalayan. Kaya yan po ang aming binuo na programa, yan po ang LGSF, yung una, yung LGSF, yung pangalawa ay yung Socio-Civic Development Program. Ito po ay sa programa na ang bawat bayan ay makikinabang. Yan po ang ating magiging programa. Sana po ito ay maging matagumpay. At titiyakin po namin na kung sino man ang nangangailangan ng tulong, sino man ang nangangailangan ng pag-aalalay galing sa pamahalaan, sino man ang dapat mabigyan ng serbisyo ng pamahalaan, kami po ay nandyan. Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay nandyan, ay kasama ninyo. At hindi lang po kami nag-uutos kung sino, kung paano gagawin, ano yung gagawin ninyo sa pondong ito, ano yung mga dapat ninyong gawin. Ang pamahalaan po ninyo ay nakikinig po rin sa inyo. Kaya't kung ano man ang sa palagay ninyo, ang kailangan pagandahin, ang kailangan ay mga kulang, ang kung ano pa ang mga kailangan gawin ng inyong pamahalaan, ay sabihan nyo kami, sabihan ninyo si Governor, sabihin nyo si Mayor, sabihin ninyo mga barangay chairman ninyo, sabihan ninyo kung yung mga ahensya, iba't ibang ahensya na nandito ng national government at saka ng local government, para naman malaman namin kung ano yung pangangailangan ninyo. At asahan ninyo, kaya namin gawin, gagawin po namin para matulungan lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan, lahat ng ating mga kababayan na humihingi ng tulong, na kailangan alalayan. Yan po ang aming hangarin, ang aming layunin. At ito po, dahil naging bunga po nito, dahil hindi ko makalimutan, nung bago akong upo bilang Pangulo, ay tinanong sa akin, nag-interview ako, tinanong sa akin, ay kanila, ano ba talaga ang pangarap mo para sa Pilipinas? Nag-isip ako ng sandali at mabilis na nakita ko yung ano ba talaga yung sagot dyan. Ang sagot ko, ang tanging pangarap ko para sa Pilipinas ay wala ng gutom na Pilipino. Yan po ang aming ginagawa para maabot natin yung pangarap na yan, para matupad ang ating pangako sa ating mga kababayan na tayo ay nandito para magserbisyo sa inyo. Kaya asahan po ninyo, ang pamahalaan ninyo ay hindi po malayo sa inyo. Nandiyan po sa tabi ninyo, at pagka kayo ay nangangailangan ng tulong, gagawin po namin ang lahat upang tulungan kayo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat.